Hello guys, welcome back again to another episode with Trading with Barangco FX. Today guys, i-share ko lang yung ating trade natin sa Nasdaq. So humabol tayo ngayong biyernes na to. Nakahabol pa nga tayo ito. Ito yung kanina ating trade ko pero nag-close na tayo dito. So kanina ito, hindi natin naihabol to kasi nga nasa trabaho tayo, busy tayo sa trabaho. Kasi yun nga, sayang, napakaganda ng displacement nito. Pero anyway guys, so papakita ko sa inyo yung kinita natin. Ito nga. So nandito tayo sa broker ko. Ito, yan. So ito yung kinita natin kanina. Ito nga, nag-trade ako kanina. Ito, in-out ko din kaagad. So kumita tayo ng tatlong 3%. Almost 4% na nga ito, tatlong trade na ito. Pero in-out ko rin. So, kumita tayo nitong week na to. Ito nga, kanina, nitong July 17, tatlong entry natin sa selling position ng Nasdaq. So, kumita nga tayo ng 3%. Ito nga yung losses natin. Ito, 4%, 3%. So, bawi, almost. Sobrang bawi. Nabawi din natin to. Yung una nating trade yung July 7, July 2 pala, na yun nga, kumita tayo ng halos 50% sa trade natin sa dalawang entry natin. So, the total na kinita natin is from July hanggang July 19, ito nga kumita tayo ng $539 US. Yan, yun nga, kinita natin. So, ito yung trade natin kanina. Papakita ko sa inyo paano ko pa nakuha itong 3% na to sa trade natin. So, ito nga, ito yung ating real account. Ito yung real account natin. Kung makikita nyo ng real account yung ano natin. So, tignan natin paano ko ba nakuha to. So, nandito tayo ulit sa sinetup natin sa TradingView. So, makita nyo kanina, ito sana, ang ganda nito. Napakaganda displacement nito sa 4 hours na time frame. Kasi nga, sakto sana ito. Tumama dun sa ano natin, kaso hindi natin nalagyan kagad ng entry kasi nga nasa trabaho tayo ng time ngayon. Kasi tayo pagtatrabaho. Pero kanina, humabol tayo sa isang trade natin. Dito nga. Ito, paano ko ba na-entryhan yan? Yung 3% na yan, kumita tayo ng 3%. Pero sana, ito sana kung na-entryhan natin to, mas malaki sana. Ito. Napakaganda din ng displacement nito. Ito nga kanina, pinasukan ko to. Pero umentry lang ako dito sa per value gap na to. So, dito. May OB dyan. Nag-create si market ng napakagandang displacement. So, nagkaroon na rin ulit ng buy-side liquidity na naman. So, ang pinaka natin dito, focus natin dito is kailangan may naliliquidate palagi si market para gumalaw si market. Siyempre, kailangan nila ng pera, di ba? So ito, umentry tayo dito from nagkaroon ng impulsive pababa. So nagkaroon ng buy side liquidity. Ito na naman, si buy side liquidity na to, yan. Yan, makikita niyo sobrang lang yan. So tingnan natin sa 5 minutes na time frame. So, yan, ito mas malinaw dito sa 5 minutes. So ito nga yan. So nagkaroon nga to ng buy side liquidity. At ito nga yan. Yung buy side liquidity. Buy side liquidity. Ito. Tapos, hinintay ko lang bumalik dito, pero hindi tayo nag-entry kagad. So, hinintay ko muna i-test ni market itong OB na to. So, saan tayo nag-entry niyan? So, nag-entry ako dito nung nag-retrace na ulit. Nag-pullback na ulit. Kasi, nagkaroon din siya ng liquidity point dito. Sabi ko, ito may liquidity point siya. So, posibleng balikan ulit ni market tong isang naiwan na order block na to ng 15 minutes. So, yun nga, sakto, tinamaan yung entry natin kanina. Kasi nga, ito, na-validate yung order block natin. Kasi nga, meron na naman siyang liquidity. Tapos, yung order block din natin is also nakapag-liquidate siya ng sell side liquidity. So, hintay ko lang mag-pullback yan dito. Kung mapapansin nyo yung pinaka-pullback niya. Tinamaan sakto, tinamaan yung entry natin. So, ang ginawa ko, syempre, mayroon din kasi ditong order block. So, pwedeng mag-retrace ulit. So, ang ginawa ko, kumuha na ako dito ng
nag-TP na ako dito kasi inisip ko baka bumalik na naman, at least secure ko na yung kita ko na 3%. So malaki na yun guys, yung 3% na yan, hindi na natin kikitain sa bangko yun. So yun nga, so ulitin yung paano ko ba nakuha yan. So yun nga, identify nyo muna yung kung saan papapunta yung trend natin. So pababa siya, pababa yung trend line natin. So kailangan nating hanapin yung bearish, magse-sell position tayo kasi obvious naman yung market di ba pababa. So nagkaroon dito ng ito nga magandang order block ito. Dito tayo pumasok sa pinakagitna lang ng FGB niya kasi nga yung order block natin nakapag-liquidate siya. So valid siya ulit. Nag-create din sa market ng sell side liquidity. So hinintay ko lang mag-pull back. So ito yung pinaka ginawa ko yan. Ano nangyari niyan guys? Ganito nangyari kay market. Pull back. Ganito. Tapos yung ginawa ko dyan, hinintay kong i-liquidate siya. Ito ako pumasok sa entry niya. Yan ang ano ni market. Ganyan ang entry ni market. Ganyan ang galaw ni market. Diba? Pag ganun siya, pininitas yung current na order block. Pagbalik, nag-create na naman ng order block ulit. Doon sa pullback tayo bumalik, nag-entry. So yun nga, dito tayo entry niyan. Para mas malinaw lang sa lahat. Dito tayo entry. Yan, diba? Ganyan yung ano natin, entry natin. Confirmation natin yung entry niya. Ito yung order block natin ng 15 minutes. May liquidity dyan, sell side, tapos may liquidity dito. So confirm yung ano natin, yung yung order block kasi nga nagkaroon siya ng liquidity, then kailangan i-retest ulit yung order block na yan. So dito tayo, ang confirmation natin is dito na. So at the same time nga din, meron din kasing nag-create si market ng napakagandang liquidity point dyan sa gitna. So nag-retrace siya doon sa order block, liquidate niya yung nakaposition dito, then tinarget lang natin dito. Yan lang tayo itong market. Kaya natin nakuha tong 3%. So yun nga, total na kinita natin this month from July 2 hanggang 19 is yun nga 50%, then tatlo yung talo natin, tapos 5 panalo. So kumita tayo ng total na $539. So yun lang guys, salamat.